Mapagpalang araw sa inyo mga idol. Nandito tayo ngayon sa Labangan, San Jose Occidental, Mindoro, sa El Sorbitero. Ayan o. Manananghalian muna tayo dito. At papunta nga po pala tayo sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, sa ating mga kamag-anak doon. Bali, dadalaw tayo, tuloy ay mag outing tayo doon mga idol. At ayun, andito na mga kasama natin, ang aking kuya, ang aking nanay at mga kapatid. Nakakain na po pala sila, tayo lang yung hinihintay nila. At pagkatapos nating mananghalian ay bibiyahe na po tayo patungo ng Oriental Mindoro. Ayun mga idol, magbabakasyon tayo doon ng mga ilang araw din. At ayun, tara samahan nyo kami na kumain ng tanghalian dito sa El Sorbitero. Pag mali, circle. Magkano daw ang last price? Uy, circle. Tulong sa kanya yung mga baby. Pagkakalan mo. Ay, sa mahilig ka kasi. Ano yun isa ma'am? Ano major? Ay, okay na pala. Naligpit na. Kailangan natin po na. Kaya mga po. At ayun na mga idol, nakatapos na tayo mananghalian. At nagpasya na tayo na lumakad na. Ito yung dadalhin natin sa biyahe, chariot, at saka itong minivan. Si Butotoy ang pangalan ng ating minivan. Yan yan po, yan na sila sasakay mga idol. Nagsasakay na sila unti-unti. Ayan. At pagka nakasakay na po sila dyan, ay dito tayo sa chariot sasakay mga idol. Dahil marami na sila doon, hindi tayo kasya. Dito kami sa chariot ni kuya at saka ni ate. At ayun, nag-umpisa na tayong bumiyahe mga idol. Andito pa tayo sa bayan ng San Jose, papalabas na tayo mga idol. Ayan, samahan nyo kami na bumiyahe patungo ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. Mga idol, may bagong daan na nabuksan ngayon, pero dati nang ginagawa yon, ibig sabihin ngayon ay binuksan na ang daan na to para sa mga motorista. Kasi doon sa dating daan talaga, yung Nicolas Magsaysay, ay talagang matarik po, medyo nakakatakot. Ngayon itatry natin na doon tayo dumaan sa banda ng Pornaga. Doon tayo dadaan na may tagusan doon patungo ng Bulalakaw. At sinasabing mas malapit doon, mas madaling makarating. At hindi siya gaanong matarik. Hindi katulad doon sa daan talaga na ginawa. Ito naman ay matagal na ginagawa pero hindi nga talagang nadadaanan pa. At ngayon ay pwede na raw pong daanan. Kaya itatry po natin doon mga idol. Samahan nyo kami na bumiyahe patungo ng Oriental Mindoro. At ayun na. Ayan na yung kasama natin, si Butotoy, yung minivan. At dito tayo dumaan sa Gapasan para mas maganda ang daan. At tuloy-tuloy na to, hindi na tayo tatawid ng ilog. Ayan mga idol. At excited talaga na makapunta doon. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapunta ng Oriental.
Andun yung isang kapatid namin at mga kamag-anak. At ayun, dito na tayo sa part ng Pornaga, Magsaysay. Ito yung baryo na sumasakop dyan sa bagong kalsada na dadaanan natin. Bali, Sitio Hinango, Pornaga, Magsaysay. Ayun, naalala din natin yung pangalan ng baryo at saka yung sitio. Dito pa lang tayo sa Pornaga pero panalo na sa ganda ng mga view na ating nadadaanan mga idol. Nakaani na dito ng palay. Yung iba ay nag-aani pa ng sibuyas yung mga huli. Pero tuyot na ang mga palayan. Ito yung pinaka paangat na patungo ng Bulalakaw. Ito yung pinaka-entry mga idol. Ito yun. Ayan o. Ayan. At patungo naman yan ng Paklolo. Kung tatawid ka dyan sa ilog na yan. At ayan na. Nag-umpisa na tayo ng medyo paahon na kagad to. Yung kalsada na to. At ito na yung nag-uugnay sa Occidental at Oriental. Bali, bayan ng Magsaysay ito. At ang kasunod na nito ay Bulalakaw. Oriental na yon. At ayan na mga idol. Nag-umpisa na tayo na umahon unti-unti dito sa bundok na to. Kung may tatanong nyo mga idol, ngayon lang tayo makakadaan sa kalsada na to. Ito ay, ang alam ko ay matagal na tong natapos. Kaya lang nitong nakaraang bagyo, nasira ito yung pinaka paahon niya, nasira. Nagkaroon ng mga malalaking bitak. Kaya hindi na ulit siya nadaanan. At ngayon ulit siya nabuksan. Kumbaga, pwede nang dumaan talaga dahil nga konti na lang yung ginagawa po dito. At ngayon ay malalaman natin kung saan talaga yung part ng kalsada na to na mahirap daanan. Kaya nagtry tayo na dito dumaan mga idol. At sinasabing hindi ito gaanong matarik. Hindi katulad dun sa kabila na talagang siguro mga 1 kilometer yung paahon doon. At ito mga idol, kung mapapansin nyo itong kalsada na to unti-unti ito na paangat. Pag sa video hindi nyo siya mapapansin, pero ito ay unti-unting paangat na to. Ayan, paangat ng paangat. Medyo magalaw ang video natin dahil andito tayo sa chariot nagbibideo mga idol. At ayun, kung mapapansin nyo sa bandang dulo, paangat na siya. Mapapansin nyo dito sa video natin na paangat na yung kalsada. Ayun, mga idol. At napakaganda ng mga view dito. Talagang pag bagong daan, bagong dating ka sa isang lugar, talagang mapapawaw ka sa mga magagandang view na makikita mo sa daan. Iba yung kapaligiran, hindi tulad nun sa dati mga dinadaanan mo. Ito talaga ay napakaganda ng lugar. Andito na tayo sa papaangat na kalsada mga idol. Ang sinasakyan natin ay itong chariot. Mapapalaban talaga to sa biyahe ngayon. Medyo mahaba ang ating travel ngayon mga idol. Ayan o. Ang daan natin. At ito, papakita ko sa inyo yung chariot na sinasakyan natin mga idol. Ayan. Ayan siya o. Ito, kung mapapansin nyo, parang patag yung dinadaanan natin. Pero ito ay
matarik na. Paahon na to eh. Ito yung unang ahon sa daan na to. Ayan mga idol. Ayan. At yan, may natanaw tayo na bitak-bitak na semento, yung pinakakalsada. Ayan, ayan, may kasalubong tayong motor. At tumigil tayo. Ayan, makikita natin na medyo mahirap to ahonin. Sa totoong buhay, sa personal, ang lugar na to ay nasa pinakatuktok na nung paahon na kalsada. Paahon talaga siya. Ayan o. Ayan si Butotoy, yung minivan. Dito nakasakay ang mga kasama natin. Si Mother andito. Ito sa totoong buhay talagang matarik to. Bukod sa matarik, yung ibabaw na to ay bitak-bitak pa. At totoong mahirap tong daanan. Mahirap. Yan o, paahon pa yan. At ito yung dapat talaga magawa na kalsada. Dapat ito mauna kasi ito yung mahirap na daanan dahil ito nasa taas na talaga eh. Kung basta yung sasakyan mo hindi makakabuelo kasi sira-sira siya. Hindi katulad pag ganito. Ito yung pinakaibabaw na paahon pa rin to. Ginawa na to. At kung ito'y matatapos hanggang doon sa may bitak na mga semento na kalsada na yon, magiging maalwan na yung pag-ahon ng mga motorista. Dito ay okay na, malaki na yung kalsada, maluwang, at tuloy-tuloy naman ang gawa nila dito. Panalangin lang sana natin na bago magtag-ulan ay magawa na rin nila yung dinaanan natin kanina na kumbaga sa parang malubak kasi nga yung nagkabitak-bitak na yung kalsada niya, yung semento. At dito naman ay bagong gawa, bagong semento, ay talagang magandang daanan. Hindi ka matatakot. At ginagawa nila ng kanal to para yung tubig ay doon dadaan. Ayan bagong bago itong mga idol. At pag nakaahon na tayo dito pala, ay medyo palusong na siya pag nakarating tayo sa ibabaw. Pero ito, medyo banayad na to pagdating natin sa ibabaw. Medyo banayad na yung pag-angat niya. At ito, nandito na tayo sa pinaka ibabaw. At medyo palusong na siya pagdating natin dito. Palusong na mga idol. At natutuwa tayo dahil sinesemento na to. At tuloy-tuloy ang gawa nila. Mga idol. Nakaka-excite talaga pagka ganito na first time mo na dumaan sa isang lugar. Matatanaw mo talaga yung mga iba-ibang ganda ng lugar, mga magagandang view. Mapapawaw ka talaga sa ganda. Pag natapos to, sigurado maraming dadaan dito. Kung ngayon nga medyo may kahirapan pa doon, ay marami na rin dumadaan. Yun na lang naman ang problema, yung paahon na yun na may nadaan natin kanina, may bitak-bitak. Yun na lang naman ang problema at makakadaanan dito ng maayos. Ayan, maraming dumadaan, marami tayong naging kasalubong dito. At mula dito sa kinalalagyan natin ay simentado na lahat. Doon wala tayong nadaanan na rough road. Tanging nadaanan natin yun lang na kabitak-bitak yung kalsada, yung semento. At ayun, tuloy-tuloy na ulit tayo mga idol sa ating biyahe. At dito hindi pa talaga masyadong na de-develop ang lugar. Kasi dito ay kokonti pa yung mga bahay na andito, kokonti pa yung mga taong nakatira dito.
Hindi katulad dun sa kabilang daan na marami ng mga bahay, marami ng mga baryo. Dito ay mapapansin mo napakadalang ng bahay. Pero siyempre siguro pagka talagang dinadaan na to, tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga sasakyan dito, magkakaroon na rin siguro maraming bahay dito. Yung iba maingganyo na rin magtayo ng bahay dito, magtayo ng mga negosyo, mga tindahan, ganon. Ayan, no? Kung mapapansin nyo ay walang masyadong kabahayan na tayong dinadaanan. At napansin din natin mga idol na sa bagong daan na to ay kokonti lang yung matarik na ahonin. Hindi masyadong hirap na bumiyahe dito at dumaan ang mga motorista. Kakaiba din yung ganda ng mga tanawin dito. Talagang panalo pagka dito ka dumaan. I-enjoy mo talaga yung biyahe mo mula San Jose to Bulalakaw. At itong lugar na to ay part ng Magsaysay. Sakop pa rin to ng Occidental Mindoro. At ayan mga idol, bagong semento lang talaga itong daan na to. Ayan. Pagpalaan dito ka mga idol sa lugar kung saan ay ngayon mo lang narating at ngayon mo lang nadaanan, may kakaiba palang Saya mga idol. travel mo dito kasi bago sa paningin mo yung mga lugar na dinadaanan mo, bago yung mga view na makikita mo, at talagang mapapawaw ka sa mga kakaibang makikita mo. Hindi tulad ng mga dati mo nang dinadaanan, kumbaga sa ano ay karaniwan na lang yung natatanaw mo. Pero dito, palibhasa nga po ay ngayon lang tayo nakadaan dito, ay napakaganda ng mga tanawin dito, kaliwat kanan sa mga dinadaanan natin, at kakaiba yung mararamdaman mo habang nagta-travel ka. Masasabi mo talaga mga idol na ano pa kaya yung makikita ko dito nakakaiba habang nagta-travel patungo sa kabilang probinsya ng Oriental Mindoro. Bali itong daan na to, ito yung nag-uugnay sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. At sa dalawang probinsya na yan ay may nakapagit ng malaking bundok. Kaya lagi na lang sa pagta-travel mo patungo doon sa kabilang probinsya, kailangan mong tumawid ng bundok na to. Kailangan mong daanan to. Kaya karaniwang daan patungo sa Oriental na at nagaling ka ng Occidental, talagang hindi maiwasan yung may mga matatarik na bundok na dadaanan mo. Kaya medyo mahirap mag-travel din talaga. Bali, pangalawa na tong daan na to mga idol na ginawa para nang sa ganun mas maalwan yung pagbiyahe ng mga motorista. At napansin ko nga na dito sa daan na to kokonti lang yung matarik. Yung dun sa umpisa lang yung napansin ko na mataas talaga yung ahonin. Pero kung para dun sa kabilang daan na sobrang taas talaga ng daan at marami na na-aksidente doon. Dito sa daan na to ay medyo kokonti yung matarik o mataas. At mas malapit ang daan na to patungo sa Bulalakaw, Oriental Mindoro pag dito ka dumaan mga idol.
Hinango. Yan. Lawak pa na naman kayo dyan. Mga idol, andito na tayo sa bayan ng Bulalakaw. Oriental Mindoro na to mga idol. At samantala, ay nagpahinga tayo dito sa may tabi ng kalsada para makapagpalamig ng makina. Mahaba-haba rin yung ating biyahe kanina at may mga paahon pa. Ito yung mga kasama natin mga idol. At ito, nakita natin yung bagong Sikat Falls. Tayo doon. Dito muna. Ito pala yung falls na Andyan na lang sa ano. malapit doon sa dinaanan natin mga idol. Dito pala ang daanan. Yung Kaya pala nahirapan akong umangat, aircon. Pinatay ko ang aircon. Ayun, naagaw niya ng power eh. Oo, kaya nga. Naagaw niya ng power. Dati rin din naka-aircon nga. Hello! Yan si mother oh. Na-stress na yan sa biyahe. At nang nakapahinga na kami mga idol ay tumuloy na kami ulit sa aming pagbibiyahe patungo ng Pinamalayan Oriental Mindoro. At bale dito sa lugar na to, nasa Oriental na po kami mga idol. Itong ipapakita ko sa inyo ay ito yung National Highway ng Oriental Mindoro. At pag nandito ka na sa Oriental, dito mo na makikita yung mga malalawak na taniman ng niyog o buko. Dito, marami ditong kopra sa lugar na to, sa buong Oriental. Dito ka makakakita ng malalawak na sagingan, niyugan, at sa tabing kalsada ay makikita mo nakalatag yung mga niyog na biniyak, yung binibilad nila yung mga kopra. At amoy na amoy mo talaga yung kopra dito habang dumadaan ka. At itong kalsada naman na to ay ito yung sinasabi na mabaho sa part ng Mansalay na to mga idol. Ito ay zigzag at napakaganda ng pakagawa ng kalsada na to. Talagang
nakaka-enjoy dumaan dito dahil bukod sa maluwang eh napakaganda ng pakasigsag niya. Hindi siya gaanong matarik, talagang tama-tama akyatin ng mga motorista, hindi ka matatakot na umakyat bumaba dito. Ito ang mga idol, pagbaba nito ng sigsag na to ay dyan mo makikita yung bayan ng Mansalay. Ang Mansalay ay isa to sa mga bayan sa Oriental na marami nakatira na mangyan. Dito maraming mga katutubong mangyan ang naninirahan sa lugar na to. Ayan ang mga idol, napakaganda ng kalsada na to sa Mansalay. Bali pa lusong na kami, kanina umahon kami dito. At mapapansin mo rin ang magagandang view dito pag nasa taas ka na. Ayan mga idol, totoong nakaka-enjoy na bumiyahe patungo ng Oriental Mindoro. Mula sa Occidental hanggang sa Oriental ay makikita mo talaga yung iba't ibang klase ng mga lugar at mga daan habang bumibiyahe ka. Hindi ko lang baba lang po. Nanikulas kayo magganyan. Taka ipagkakit sa baba. Malaki mababa ang ani. Kaya dyan, stop ka dyan sa malilim. Ganda ng view. Grabe ang pagka-view ay. Panalo ay. Iba rin ang view pag tatarap. At ayun mga idol, basta nakita mo na ang malaking saging na to, ibig sabihin nasa Bansod, Oriental Mindoro ka na. Ito yung pinakamalaking saging dito na matatagpuan sa tabi ng kalsada ng Bansod. At ito naman, pag nakita mo na tong rainbow na nakalagay sa palayok, ibig sabihin andito ka na sa bayan ng Pinamalayan mga idol. Ito yung mga palatandaan ng mga bayan dito sa Oriental. At ayun nga po, pumasok na kami sa bayan ng Pinamalayan. At ayun mga idol, sa awa ng Diyos, maayos tayong nakarating dito sa ating pupuntahan. Dito na tayo ngayon sa Pinamalayan. O magala pa? O mamaya na? Magala pa daw sila.